Para mas maganda yung trade, again, dapat alam natin yung ginagawa natin. Tuloy natin yung pag-aaral ng trendline na I believe na maganda at malaki yung may tutulong sa pag-improve ng mga trade natin. So last week o last time, diniscuss natin yung downtrend kung paano natin i-apply yung basic principle lang ng trendline. While this time naman po, uptrend naman po, paano natin i-apply yung basic principle ng paano ba natin i-trade yung trendline. So how to enter or exit the trade using trend line in the uptrend. Ngayon, bago po ang lahat, syempre manalangin muna tayo. Lord, in Jesus' name, pinapalalangin po namin itong araw na to, itong oras na to, sa lahat po ng gustong maging trader at mga kapwa Pilipino na gustong pasukin ng mundo ng trading ay mabigyan po ng tamang kaalaman. Give us the right attitude, the behavior, the perseverance, Lord, na tiyagain ito hanggang matutunan namin that we will be aiming mastery of this craft, of this field first before po kami isip ng malaking kita. Ayusin niyo po, Lord, yung pagkakasunod-sunod ng aming isip na kailangan i-prioritize muna namin ng pag-aaral bago namin makuha yung ina-asam namin, Lord, na malaking kita sa Forex. Expanded territory of GetForex Philippines, always, Lord, be greater and us be lesser. All glory to you. Touch the people that you want to touch. Change the lives that you want to change. And please give us, Lord, the financial freedom and generosity of heart. To you all the glory, this we pray in Jesus' name. So tuloy-tuloy po tayo. Mag-share lang po ako ng screen ko. So ito nga po, enter and exit the trade using basic trendline principle. So syempre, kaya pa nating i-improve to, pero mas maganda lahat ng bagay pinag-aaral na natin. Yung basic muna, and then sabi nga, make it work and then make it better. Okay? So kailangan, para medyo mas madali siyang maintindihan, ma-apply, doon muna tayo sa basic. Disclaimer po muna, investment involves risk. You should only trade in financial products that you are familiar with and understand the risks associated with them. This video is in no way financial advice, but for educational purpose only. What works for us may not work for everyone. Always do your own research before applying any strategy to your live account. So, ayun nga po, syempre, ito pong ginagawa natin is for educational purpose and huwag niyo po muna ilalagay yung pera nyo doon sa isang bagay na hindi nyo naiintindihan. Lahat ng klase, no? Hindi po pera ang problema. Kalimitan, skills ang problema. Okay? So, kahit may pera tayo pero wala tayong skills. So, kahit saan mang parte ng larangan ng anumang field, kailangan natin ng skills, including trading. So, by God's grace, I just want to glorify God's grace sa Great Forex Philippines kasi ngayon po ayan, nagsimula na tayong mag-train ng face-to-face sa iba't ibang lugar. Inuna po namin yung bayan namin sa San Pedro, Laguna. At praise the Lord dahil binigyan tayo ng ganitong opportunity ni God na to really educate yung kapwa Pilipino kasi nagagamit sa scam yung isang legit na bagay katulad ng trading, ng stocks, ng crypto, ng forex, nagagamit siya sa scam. So para wala nang mas-scam uli na Filipino, kailangan meron tayong knowledge about that. At by God's grace nga, ay nagsimula na yung ating tuloy-tuloy na face-to-face meeting sa iba't ibang lugar dito dyan sa Philippines, no? And hopefully, simulan sa San Pedro and sa mga karatig bayan and hopefully talagang ma-educate natin yung mga Pilipino. Iwas scam is kailangan ng knowledge. So all glory to God for this, for expanding the territory of GetForex Philippines. All glory to God for using us. And I pray talaga na wala na ulit ma-scam na Filipino. Ano man yan, Ponzi scheme man yan, ginagamit man yung trading dyan. At dahil very lucrative tong field na to eh. Kaya kawawa yung mga uninformed, no? So, kaya natin to. Kung kaya ng iba, kaya rin natin, no? Pantay, iisa naman ng Diyos natin. Okay, wala namang favoritism si God. Balik tayo. Sorry. Saan ba to? Ayan. So, ito nga po, balik tayo sa chart example uptrend po. So, last time nga, reminder ko lang, always wait for position that will give you at least 1:1 or higher risk and reward ratio. Okay? So, please, dun sa mga hindi pa nakapanood ng ating lesson kasi ano to eh, series to eh. Pumunta po kayo sa ating sa channel, i-browse nyo po yung mga
napakagaganda at simple nating mga lesson dyan. Paki-like, paki-subscribe na rin po, and paki-share. Okay, we're aiming at least naman maka 1,000 subscriber tayo ngayong bago matapos ang April. Lord, please, in Jesus' name. Kasi gusto talaga namin yung nanonood sa amin, yung nagsasubscribe is talagang driven na mag-aral ng trading. Kaya kailangan yung mga followers natin talagang legit na gustong matuto. Hindi po tayo nang-hype dito, no? Share ko po yung trading view ko. Trading view yung ginagamit natin para siyang notebook, no? So last time nga sa downtrend na example natin, ito yon, no? So ito kaya merong may guhit na diyan. So balik lang ako, punta ako sa kaliwa para naman sa uptrend. So disregard lang muna natin itong mga guhit na to na ginamit natin last time. Gagamitin natin itong area na to, no? For example of uptrend. So halimbawa nga nandito galing dito tayo mag-start. So halimbawa nandito nang galing yung ating hindi ko makita yung trend line ko. Yan. Yung ating downtrend. Medyo pabaan pa natin. Para mabilis tayong makapasok. Ay. So kung ito yung downtrend natin, itong green na line na yan, I mean trend line natin. Kung ito yung trend line natin, yung green na line na yan sa downtrend, and then sabi nga sa principle, pag nag-break, magbabay ka sa buyer's territory and magsisell ka sa seller's territory. So pag na-break siya, for this one, so pumunta na yung candle natin sa buyer's territory, which is nasa taas ng trend line, which is signaling us to have, or tingin na lang tayo kung saan tayo pwedeng mag-buy, no? Ngayon, okay, so pag nagkaroon ng ganyan, aabang ka rito sa baba ng horizontal line. Oh, sorry. Aabang ka ng horizontal line dito. Bakit? Kasi imagine niyo ganyan pa lang siya. Ganyan pa lang siya. Tapos yung horizontal line nyo, pag nag-create na siya ng higher low, parang ganito, no? Abang ka muna ng horizontal line dyan. And then pag nag-create na siya ng higher low nga, tsaka mo ngayon siya i-connect, ito yung horizontal line mo. So, halimbawa, wala pa siya, ganyan pala, ganyan. Ulitin natin, medyo mahirap explain. Yan. So, na-break na yun, di ba? Ito, na-break na to, di ba? So, ang bangka, once na nag-create siya ng higher low, ngayon pwede mo na ngayon i-move yung horizontal line mo para mag-create na siya ng ganyan, no? So, trend line na pa-uptrend. And then, at the same time, yung rules nga natin, pag na-break na siya, and then, ganun din, mag-create ka abang ka rito ng horizontal line para once na ito ay mag-create ng lower high naman, doon ka naman madali mo nang mako-connect doon sa 2 points para doon sa downtrend naman na trend line. Okay? Balik tayo. So, ito yung inabang natin. Ngayon, na-break na nga ito. So, imagine, ito na yon, na-break na niya yan, no? So, meron naman tayo na rito na na-create na low. So, pwede mo na yan i-connect doon, no? So, ito na low na to, tsaka dito, kukonect mo siya, and then tsaka mo extend. Okay? So, nakita natin na doon siya, binalikan siya nung ating market, nung ating candle. At paano natin ite-trade to? So, nung bumalik yung candle natin, nag-hold sa taas, pwede kang mag-enter ngayon dito ng yung buy trade. Tapos, saan mo naman ilalagay itong stop loss mo? So, kung nakikita mo nga, dun sa ating recent highs and lows, dun ka pwede maglagay ng TP and stop loss mo. So, meron tayo rito
no, recent low na pinagkabitan mo nga nung iyong trend line, so pwede mong ilagay sa baba nun. Okay, so doon na ito ulit pumapasok yung ating sinasabi last time na risk and reward ratio. So ite-trade mo ba to? Ite-trade mo ba to or hindi? Magdi-depend sa risk and reward ratio. Sabi ko nga last time, anywhere here, as long as nasa taas siya ng trend line natin, pwede kang mag-trade ng buy. So pwede kang maglagay ng Pwede kang maglagay ng buy trade dito, buy trade dito, buy trade dyan, buy trade dyan. Kahit saan mo dyan gusto, pwede kang mag-enter ng buy trade. Dahil the principle is, um, as long as nasa buyer's territory ka, pwede kang mag-buy. Kaya nga, usapan ng um, quality of trade. Okay, kung nag-trade ka dito, sabihin natin ito, tinrade mo to, no? Saan ba yan? So, ang stop loss mo doon sa, saan ba to? Kung dito ka nag-trade, stop loss mo doon sa recent low around dyan. So, saan ang take profit mo? Kung take profit mo dito, halimbawa lang, no? Kung magte-take profit ka rito, saan yung kaninang ginawa ko? Delete muna natin to. Medyo mahirap makita. Yan. So, kung mag-enter ka ng buy dito, tapos mag-stop loss ka around dyan, sa baba nitong recent low mo, ito, no? May recent low ka dito. Tapos, ang iyong take profit is, kung dito mo ilalagay ang take profit mo, so medyo lugi ka naman dyan, di ba? So, wag mong gagawin yan. Kasi mas napakalaki ng risk mo doon sa iyong pwede mong makuha. Kung halimbawa dito mo naman ilalagay yung take profit mo, tignan natin. So, meron kang 19 pips na, gustong makuha over 33 risk mo. So, meron kang 0.57 na risk and reward ratio, which is hindi maganda. So, kung dito naman ang ilalagay yung take profit mo, which is halos na, natin na konti, ayan, para ma-hit. Na-hit naman siya doon. Okay? So, mas maganda siya, di ba? Dahil meron ka ngayong 1.13 risk and reward ratio. But, syempre, imaginein mo kung ito, yung una nating nilagay na position, ang ite-trade mo. Dito ka nag-trade, nag-enter ng trade, tapos doon ang take profit mo, which is inabot naman nga siya. So, meron ka 1.54 risk and reward ratio. So, which, doon sa dalawa na yan, ang better na position to trade or quality of trade mo. Obviously, itong nauna. Ano? So, yan nga, usapan ng quality of trade. Principle by principle, kung principle na pag-usapan natin, pwede ka nga talagang mag-buy anywhere dyan. Paayusin lang natin ng mas maganda yung ating trade. So, once na nag-hit siya doon, umakyat sa yung candle dito. So, binalikan niya yung trend line. Binalikan niya yung trend line. Retest niya, tapos umakyat siya, nag-close. So, pwede kang mag-trade doon or dito. Sabi ko nga kanina, pwede rin naman dito. Na-hit pa rin naman siya. Pero, pinakamagandang position mo nga is dito nga. No? So, take profit mo, in example ko, ito, or yung kanina, or ito. So, dun sa pinakamataas na risk niya, dito. Pwede ka pa bang mag-take profit dito sa taas? Of course, wala namang problema. So, pwede ka mag-take profit dyan, pero nakita naman natin na hindi na siya naabot. So, kung magte-take profit ka rito, tapos nakita mo na medyo nagpo-pullback o bumababa rito, tapos hinintay mo talaga siya, na nag-expect ka pa na umakyat siya uli, which is pwede naman mangyari. But since na-break na niya itong ating trend line and nag-close na siya rito sa baba, mangyayari niyan, manual exit. So mag-exit ka doon sa yan. So yan ay normal sa Forex, no? So kanina, nanalo ka na sana ng around 53 pips, pero dahil hindi na inabot yung take profit mo at bumaliktad na yung market, which is normal at tanggapin natin na nangyayari, the soon na matanggap nyo yan, the soon as magiging masaya ang buhay natin as a trader. No? Normal kasi yan. Kung paano kailangan tayong mamasahe para pumunta sa trabaho, may mga ganun din na normal po yan. No? So, yun ang magiging exit mo dyan.
So, positive 6 pips pa rin naman, no? So, ayan ang nangyari sa trade na to. So, sa example pa tayo ng uptrend. Okay, hello, dito tayo. So, tuloy-tuloy natin. So, nagkaroon ka nga rito ng downtrend, di ba? So, in-explain na natin last time yung downtrend. Hindi ko na to example lang ng trade. Ngayon, na-break ngayon yung downtrend mo. I mean, yung trend line mo, sorry. Na-break ngayon yung trend line mo. May nag-close sa taas, ni-retest niya rito, at nag-stay sa taas. So, pwede kang mag-enter ng buy again. No? Sabi ko nga, disclaimer guys, this is a very basic principle of trend line, okay? Iabang mo si Kuya trendline dito. Iabang mo hanggang makakita ka ng hanggang mag-create ang market ng low, ng higher low. Para pag may higher low na siya, ilagay mo na doon. So meron naman dito na create na higher low, no? So sige, pwede na mo, walang problema. Lagay natin dito, tapos extend natin. So obviously, halos walang movement, 'di ba? So in short, nag-consolidate dito. Nag-consolidate dito. Pag ganito yung trade, of course, hindi ko siya ite-trade kasi medyo ang pangit. Parang siguro mga around 30 degree, 45 degree. Yan. Pwede yan. Pag ganito naman katarek, medyo mas delikado na yan kasi usually magpo-pullback na yan, magko-correct na yung market. So siguro mga safe na, hindi naman safe, mas safe, no? Wala naman safe sa market. Talaga matatalo. Mga 30 degree siguro, 45, 40 degree. Ganun pa tayo eh, no? Itong mga 60 to 70 degrees siguro. Sukat-sukatin nyo na lang yan. Actually, meron talaga yan, no? So, hindi lang natin matopic this time dahil basic nga itong pinag-aaralan natin. Okay, so this part is na consolidate. It's not good to trade in a consolidating market. So, relax tayo dyan. And then, once na yung ating nag-consolidate ng market, eh nakita mo naman na na-break na, may nag-breakout na to, candle. So, kung nag-consolidate dito, so nakita mo, na-break na dyan, di ba? So, na-break niya na tong high na to. So, walang na-break sa low na to. So, na-continuous yung uptrend niya. Itong ating abang sa baba na horizontal line, so, lilipat natin dito. Dito natin siya iabang. Dahil doon medyo nag-break, so doon natin siya ikabit. Dito. Tapos, saka mo i-extend. Okay? So, nakita natin, so, maraming retest na nangyari dyan at sabi ko sa inyo, maganda ang trend line, di ba? So, niretest siya rito, tapos umakyat, niretest siya rito, tapos umakyat, niretest siya rito, tapos umakyat. So, medyo konti, almost, dito rin, tapos umakyat. So, ilang beses na yung binalikan yung trend line na yan. Okay, aksidente pa yan. Hindi. No? So, bakit nangyayari yan? So, sinabi ko na yan, in-explain ko na yan sa una-una nating trend line na video sa atong series na to. So, please, balikan nyo. No? What else? Okay. So, paano natin ita-trade ngayon to dahil meron na tayong trend line? So, the-trade natin to, since nagkaroon ng consolidation dito, dito na sa pag-break niya ng consolidation, doon ka na pwede mag-trade. So, pwede ka mag-trade dyan, no? Dito. Nung niretest na to, tapos bumalik siya, nag-close yung candle, pwede ka mag-trade dyan ng buy. So, saan natin ilalagay yung stop loss natin? Meron tayong recent low rito, meron tayong recent low rito. It's up to you kung saan kaya mo, no? Decision yan. At syempre, mas makonte, mas maliit yung stop loss mo, higher probability na ma-hit. Mas malaki naman yung stop loss mo at talagang nag-reverse yung market, mas malaki naman yung talo mo. So, kaya po, it's a decision that you have to make. Dapat kaya ng budget, no? Kaya ng iyong risk management at kaya ng puso mo. Ganon. Okay. So, dito tayo na lang sa baba nito. So, sa baba nito tayo. Itong low na to. So, around here. So, meron tayong, isagad na natin 20. So, 20 pips stop loss. So, pwede nga, ito na yung dati, di ba? So, pwede kang mag-take profit doon. At kung nakita mong tuloy-tuloy naman, so nagturo rin tayo ng candlesticks, no? Principle ng candlesticks. Nakita mo malalaking kandila. Isang lagi ko sinasabi na ang malaking kandila mahirap matagal maupos. So, nakita mo talagang tuloy-tuloy.
yung paglaki ng kandila, pwede ka naman mag-aim dun sa next na mga highs and lows, which is pwede natin ilagay dito. Tingnan natin. So, na-hit pa rin naman siya. So, tingnan natin kung ito. So, na-hit pa rin siya. Actually, hanggang doon, no? Nagtuloy-tuloy talaga siya sa taas, eh. Talaga nag-uptrend dito, eh. Saan ba yung huli niya? So, ito yung mga binalikan niya, ayan. Ito yung mga binalikan niya, mga levels. So, itong level na to, no? So, dito na lang muna tayo. Focus. Okay? So, pwede ka rito, meron kang 1.38 risk and reward ratio dyan. And then, kung dito ka naman pupunta sa next TP natin, meron ka naman 2.41 risk and reward ratio, which is tuloy-tuloy mo lang pwedeng okay lang matrade yung trend. Okay ka lang mag-trade ng buy dito, tuloy-tuloy, dahil wala naman nagbe-break din sa trend line natin. Obviously, di ba? So, pagdating dito, merong nag-break din isa. Ngayon, depende nga yan sa iyong backtest kung gusto mo pang mag-intay ng retest o gusto mo na mag-exit doon. Usually, ano ba to? Recommendation ko sa mga beginner, as in bago pa lang kayo, no, na medyo ilang buwan pa lang kayo sa market, once na na-break, mag-exit na kayo. Kasi usapan ng puso, tsaka usapan ng wallet. Okay? Kasi nga, syempre, um, minsan mahirap pang tanggapin yung malaking talo. Okay? Pero nakita naman natin, at saka yung pasensya, ganun. So, eventually, lumalaki yun, na-stretch yung pasensya ng mga trader. Basta mag-stage sila, mag-stay tayo sa pagte-trade, na-stretch talaga yung pasensya natin, yung ating lakas ng loob. So, dahil maliit pa, mahina pa lahat yon sa mga beginner, pag na-break, katulad itong red na to, mag-exit ka. Mm-mm. Yun yung recommendation ko. Ngayon, kung medyo teenager ka na, especially kung adult ka na dyan, kaya mo nang mag-intay ng retest at marunong ka nang mag-backtest kung kailan ka mag-exit. Sa pangalawang candle ba, sa pangatlo, sa pang-apat, sa panglima, sa first, depende sa market mo. Ayan. So, dito nga ay umakyat pa siya tuloy-tuloy. So, actually, pwede mo pang ilagay yung ating third take profit, makaabot pa siya dyan, makaabot pa siya hanggang langit, no? Kasi kung extend natin pa to, extend natin to. Dun sa original niya, okay, ito, no? Yung original niyang line. So, extend ko lang. Hindi ko na siya ina-adjust. Meron pong strategy sa pag-a-adjust niyan na hindi naman natin gagawin ngayon, no? So, meron dito false breakout na nangyari. Sinasabi nilang false breakout, pero actually, tuloy-tuloy pa siyang umakyat doon. So, and sabi ko nga, kung titrade mo to ng multiple times, halimbawa, multiple times mo siyang tinrade kasi nag-exit ka na every 50 pips o 40 pips, halimbawa, nag-exit ka, no? Exit ka dyan. Tapos nagkaroon dito ng retest, makat doon, bumaba rito. So, nakita mo ni retest. So, pwede ka ulit mag-trade dito ng buy. Tapos dito nga at umakat dito, so pwede ka ulit mag-trade doon ng buy. At mag-exit ka dito dahil nag-break siya. Siyempre, hindi naman natin alam yung future na akit pa uli siya dyan. Okay? Especially kung hindi mo in-adjust yung trend line mo. Kasi sabi ko nga, may strategy rin sa pag-a-adjust ng trend line. So, kasama yan sa Millionaires Club lesson natin last time, no? Ano ba yon? So, sabi ko, dito ka pwede mag-enter ng buy uli. Okay, so 40 pips, di ba? Assuming nag 40 pips ka o dun sa kabilang target dito. So, around 50 pips. Yung stop loss mo, so meron kang low dyan na dalawa. So, meron ka ritong stop. Pwede kang mag-stop loss dito, pwede kang mag-stop loss dito. I mean, sa baba nito, around here, or around here. Okay? So, ganyan mo siya pwedeng i-trade ng. So, medyo maganda naman yung ating risk and reward. Meron kang 1.75. Kahit na nandito pa siya, no? Kung medyo isog mo pa dyan, mas lalaki pa naging 2.1 na. Ngayon, kung nag-exit ka rito sa pula, of course, ganyan ang mangyayari sa'yo, no? O halos break-even ka lang. Pero kung naantay mo yung retest, sabihin natin naantay mo yung retest, of course, nakita naman natin na hit niya yan. Okay?
So again, pwede ka namang mag-trade sa taas niyan. Kaso ang stop loss mo, ito na nga yung risk and reward ratio natin dito. Ito, sa baba nun. So imagine kung nandiyan yung stop loss mo, meron kang 60 pips stop loss, and then yung take profit mo, punta ka dito sa kaliwa, and hanap ka ng mga lows and highs and lows, which is pwede natin gawin to. So kung doon ka magte-take profit, so ang pangit. Okay? So, ang pangit. So, syempre, hindi ka dapat nagte-trade ng buy ng ganito. Although, by principle, tama siya. Although, na-hit naman yung iyong take profit, pero hindi ito magandang trade. Kasi nga, ang pangit ng risk and reward ratio mo. Sinasabi mo, okay lang akong matalo ng 61, basta manalo ako ng 30. Hindi talagang ganun. Kung gusto natin tumagal sa market, hindi talaga pwede ganun. Okay? I advise, ayun lang talaga ang kahit na sino namang matinong coach. Yung ina-advise, I believe, no? Okay. So, dito nga na-break siya dahil hindi natin in-adjust yung trend line natin, na-break. So, hindi ka, naghahanap ka ng opportunity to enter a sell. Pero hindi nangyari dahil na-break agad yung iyong downtrend. I mean, yung trend line mo sa down, sa sell, pa-sell. And then, umakyat siya pabalik doon sa trend line natin. Pagbalik niya, pwede kang mag-enter dito ng buy or pwede kang mag-enter dito ng buy. No? Sa stop loss mo, again, doon sa low nito, okay, ito, yan yung low sa baba pa, no? Doon ka mag-stop loss. Or meron pang another dito, so pwede mo rin naman ilagay sa baba niyan. No? Kung medyo malaki-laki naman, mahaba-haba yung PC mo. At doon na siya nag-reverse. So sabihin natin, dito ka naglagay ng iyong take profit. Tignan natin kung maganda ang risk and reward. So meron ka 1.66, medyo maganda naman siya. Pero na-break na siya rito. Okay, so kung na-break na siya dyan, of course, mag-e-exit ka na dyan. Down here. So hindi na na-hit yung take profit mo na normal. At yung sinasabi ko nga kanina na gawa ka dyan ng horizontal line, iabang mo at once na nakakreate siya ng pwede mong paglagyan o pagbabaan, so pwede mo nang ibaba yung horizontal line mo para doon sa iyong downtrend. At ito na ata yung nag-uptrend pa siya doon. And then so on. So paulit-ulit lang, no? So, ganun po ang pagte-trade ng downtrend. So kung meron po kayong tanong, i-chat nyo lang po doon sa comment box. And kung meron kayong mga gustong topic natin na mga i-discuss natin dito about Forex, i-chat nyo lang din po. And please support our social media accounts. No? At lagi po tayong manood ng tuwing ating mga Thursday. At sabi ko nga dito sa Great Forex Philippines, kung nakakapagbigay tayo ng 30 minutes, 40 minutes, 1 hour sa ating pag-aaral ng trend line ngayon, no, topic natin, para ma-improve yung ating financial status, whatever. Para magkaroon tayo ng financial freedom. So, why not naman yung ating life din, 'di ba? Yung ating buhay ay mapaganda, hindi lang yung ating pera. So sa James 1:5 po, gusto ko pong i-share sa inyo and let God speak to you. No, I believe that God's word have power to change life. I've seen it many times and I want you to also have this change of life. Peace, purpose, joy, yan ang kayang ibigay, hope ni God, at unlimited blessings, unlimited life. Okay. If any of you lacks wisdom to guide him through a decision or circumstance, he is to ask of our benevolent God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. Okay, ibig sabihin nga daw po, sa lahat ng bagay, kasi yung last time, di ba, diniscuss natin yung James 1, na napakaganda, no? Na during trial, isipin mo na something good will happen after this trial, madidevelop yung character mo, and of course, mapiplease mo si God if you are still in good behavior pa rin ginagawa mo in spite of the trial, trusting pa rin ang ginagawa mo in spite of the trial,
And then you will lack nothing in the end. Apaganda. Ito yung kasunod niya. Ngayon, nagta-trial, may nangyayari sa'yo. Hindi mo maintindihan. Anong gagawin mo sa trial na yon? Anong gagawin mo sa araw, sa oras na yun, sa problema mo nangyayari? Kasi nga, sabi, di ba? Um, if any one of you lacks wisdom, to guide him through a decision or circumstance nga, we can ask God who gives to everyone. Kasama ka dun. Generously. Hindi niya, ito lang, hindi siya nag-gatekeep. Kung sa YouTube, maraming gatekeep, kay God wala. Hindi siya lahat, binibigay niya, lahat talaga. Kailangan mo talaga, lahat ibibigay niya. And ang napakaganda, bibigay niya to nang hindi kanya sisisihin. Hindi niya sasabihin, yan pa, hindi mo pa rin alam? Ano ba, tagal-tagal ko nang tinuturo sa yan? Ano ba, hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mo? Magbasa ka sa Bible, walang ganun kay God. So, He's giving it generously, kindly. He will not rebuke you. He will not blame you. He will not, demoralize you, hindi siya magsasabi ng mga, nalimutan ko tuloy yung salita. Anyways, hindi kanya i-degrade, no? Kaya, God is so good. Hindi niya pakikita sa iyo yung kakulangan mo, kundi palalakasin kanya sa kakulangan mo. Ang sabi nga ni Paul, no, ni Apostol Paul dun sa kanyang sinulat sa isang part sa Bible. I will boast more of my weaknesses because in my weaknesses, God's power is made perfect. So mag-glorify pa si God dun sa weaknesses mo kasi alam mo, hindi ikaw yon, hindi mo kayang gawin yon kung ikaw lang. Pero dahil kasama mo ang Diyos, nagawa mo. No? You can do all things through Christ who strengthens us. Ngayon nga po, kung hindi natin alam at hindi natin kayang maging hopeful, joyful, peaceful sa panahon ng trial kasi parang talagang pag-trial medyo ang emosyon talaga natin yan, no? Talagang hi Lord, no? Nandiyan may nadidepress, anxiety, alam nyo, sa totoo lang, praise the Lord sa science, praise the Lord na binigyan ng Panginoon ng mga taong ito para makatulong doon sa mga taong nga nagkakaroon ng problema sa emosyon nila, naapektuhan yung utak nila, like depression, anxiety, kung anong pa yung mga iba dyan. Mas maganda at 100% yung Bible, si God, kaya tayo i-take out doon sa ating depressions, doon sa ating anxiety. So, hindi na mabilang ang mga tao na nagpasalamat sa Panginoon, nang nag-concentrate sila, nag-focus sila, naniwala sila kay God sa Bible, gumaan yung pakiramdam nila, no? Including na ako doon. Although wala naman akong clinical na depression. So, pero meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na talagang sobrang hirap. Pero hindi ako makapaniwala pa rin na paano ko nalagpasan yon. Akala ko, may mga times na akala ko mabubuhay na ako habang buhay ng malungkot. Alam mo yung gigising ka ng malungkot, buong araw mo dadaan ng malungkot ka, nagagawa mo lahat ng bagay pero malungkot ka. O akala ko hindi na ako makakaalis sa ganong klaseng sitwasyon. Pero naalis ako ni God. No? Kasi I keep on hoping in God, Lord, alam ko in time. Gising na lang ako isang araw, hindi ko na namalayan na, hindi na ako malungkot. Yung sadness na pumupuno sa damdamin ko nang dahil sa mga pinagdaanan ko, parang hindi ko na siya, wala na kahit isang tuldok. So God is good all the time. Dahil kaya niya yon, no? Sabi nga, meron din naman siya, meron ka ding dapat gawin. Meron siyang instruction na ibibigay sa'yo para malagpasan mo yung pinagdadaanan mo, no? Na trials, na problema, na circumstances na kailangan mong solusyonan. So, hindi lang ikaw walang gagawin. So, pwede kang walang gawin, pero habang wala kang ginagawa sa outside mo, sa inside mo naman may ginagawa ka, like praying, trusting God. Pero most of the time, meron din tayong talagang kailangan gawin, like sabihin sa atin ni God na tumulong ka sa iba, like sabihin sa atin ni God na mag-exercise ka, o pigilan mo yung pagkain mo, no? And then, kung hindi mo talaga magawa, ito, technique na sinabi ng isang pastor na ginagawa ko, pag meron mga bagay na talagang ayoko na siyang gawin dahil
hindi siya kalugod-lugod sa Panginoon. Halimbawa, at saka alam ko na hindi maganda sa akin. Halimbawa, kakain ako napakaraming sweets. Ganun. Habang kinakain ko yung sweets, o yung chocolate, or whatever, Lord, in Jesus' name, tanggalin niyo po yung ang kagustuhan, kahiligan ko sa sweets kasi hindi po maganda, baka magkasakit ako. Habang kinakain ko, no? Kasi alam nyo, hindi naman sa, ano, parang gusto mo magpakabait pero hindi mo magawa. Okay, actually, nasa Bible yan. Pero hindi ko kaya pa sumunod. Pero gusto kong sumunod. And alam ko, in time, mag magiging one yung ginagawa ng kamay ko at saka yung laman ng loob at isip ko na wag mong gawin yan kasi hindi maganda yan. Pero yung kamay ko naman kain ng kain. No? So, I know in time kasi hindi lang before nagawa na ni God yun sa buhay ko. So I know magagawa niya pa rin hanggang ngayon. At paulit-ulit ko niyang ginagawa sa buhay ko. Marami akong mga bagay, unti-unti, isa-isa, na sinusurrender sa kanya, binibigay sa kanya, na during that time hindi ko kaya, ginagawa ko pa rin siya, but I continuously pray for it, na tulungan ako ni God matanggal yon dahil hindi yung makakabuti sa buhay ko, hindi yung makakabuti sa pangalan niya na dala-dala ko. At eventually, yun na nga, sabi ko, ang galing naman ni God, oh. Kasi kung ako lang talaga, tutuloy ko pa to eh. Pero dahil gusto kong isurrender, alam ni God yung heart ko na gusto kong isurrender. And then, syempre, kailangan din naman may effort sa part natin, no? Consciously na mag-obey tayo, consciously na piliin natin. Kasi darating yung time naman na baka ma-harden na yung puso natin. Sabihin, tumigas na yung puso natin na wala na lang, parang naging habit na lang natin, nagpe-pray tayo to stop. Pero we really do not like it to stop para lang hindi tayo masyadong makonsensya. Iba namang usapan yon versus dun sa talagang weakness mo siya, pinagpa-pray mo siya, sa ngayon hindi mo pa magawa, i-stop, pero gustong-gusto mo na talaga siyang i-let go. Iba namang usapan yon. Ayan, so hopefully by God's grace ay nakatulong po kami sa inyo. And sabi ko nga po, please like, subscribe, share niyo po yung ating mga video, and hopefully talagang maging gate ang Great Forks Philippines sa mga Pilipino na gustong matutong mag-trade. Ibig sabihin, madalian lang kayo o hindi kayo ma-overwhelm doon sa thought of magte-trade kayo sa market. Kasi kaya natin itong mga Pilipino, pantay-pantay na binigay ng Panginoon yung brain sa mga tao. No? Meron tayong iba't ibang mga ano ba yon? Giftings, pero ako naniniwala dahil ang dami ko na rin mga tinuruan, iba't ibang field pero na kayang mag-succeed eh, na kayang matuto at na kayang maging profitable trader. Pero iba't ibang field, iba't ibang generation, no? May sobrang bata, mga wala pa sa line of 2, may nasa line of 2, line of 3, line of 5, line of 6, may line papunta na sa line of 7. Ano, nasa ano mo lang talaga kagustuhan mo and perseverance mo. That's why we're always praying for it. And to God be all the glory for the, again, ginagawa ni God na expansion ng territory ng Great Forks Philippines. I hope mangyari rin sa online, hindi lang sa on-site, na mas marami pa tayong ma-reach out. So bye everyone. God bless and Jesus loves you. Bye!